Nagtatanong yung bata sa akin, "Tita, bakit hindi kayo nag-aaway ni Papa?" I just said na wala namang dapat pag-awayan at takot sa akin yung Papa mo. Pag galit ako, mabait naman ang Papa mo, kaya iniintindi ako pag may sumpong. Sa ngayon namimiss ko na rin yung bata kasi sobrang sweet din sa akin at nag-I love you pa nga. May ka-live-in ako at may anak sa dating kinakasama niya. Naghiwalay sila dahil tamad yung babae sa bahay. Walang ginagawa kundi ang gumala, makipag-inuman at mag-cellphone pag uwi. Pag nag-aaway sila ng partner ko noon, aayos ng kaunti tapos babalik sa dati si ate girl. Yung jowa ko pagkagaling sa work, siya pa yung nag-aasikaso sa bahay. Dumating pa daw sa point na siya yung nagtutupi ng pinapalaundry nila. Siya pa yung maghahatid ng anak niya sa school tapos aantayin na lang niyang umuwi bago magpahinga or matulog. Katwiran ni babae, may work din siya sa parlor pero madaling araw nang umuwi. Hanggang sa na-feel ng jowa ko na may kinikinitang lalaki yung ex niya. He gathered some evidence para mahiwalay niya na yung babae. And at that time, nagkakilala kami sa isang dating site. Nag-meet kami, hinatid niya ako sa work hanggang sa nahuli ko nga na may kinakasama pa siya pero pahiwalay na rin. Doon niya in-explain lahat ng problema niya for 6 years nila together. Sobrang effort ng jowa ko at sobrang bait. Hatid sundo ako sa work, hindi ako pinapatulan sa lahat ng tantrums ko. Ngayon mag 1 year na kami. Kaso recently, nagparamdam yung ex niya nanghihingi ng kung ano-ano para sa bata. Which is okay lang naman sa akin kasi karapatan yun ng anak nila. Since may anak rin naman ako, career woman ako. Sa BPO ako nag-work at patay na rin ang dad ng anak ko. So yung mama ko yung nag-aalaga sa anak ko sa province. While I'm working dito sa Manila at nagpo-provide lang lahat ng needs ng anak ko. Goods naman yung teamwork namin ng jowa ko. Nagmo-motor taxi siya sa gabi at gabi rin naman yung work ko. Yung ex-partner ng jowa ko, pinagdamot yung anak niya. Hindi na namin siya makontak sa social media. Pati number namin ng jowa ko, binalak niya rin. And then nagulat na lang kami na nag-post siya na hindi nagbibigay ng sustento or walang kwentang ama yung jowa ko. Hanggang last week, nagparamdam si ate mong girl. Nag-chat siya sa kaibigan ng jowa ko ng mga needs ng bata. Sabi ng jowa ko, ipahiram niya yung anak nila kasi miss na rin niya. Pero ayaw ni babae. Magbigay daw muna. So nakipag-deal kami. Sinabi rin namin na siya tong hindi makontak pag magbibigay yung jowa ko. Nagpabarangay si ate mong girl dito sa lugar namin and later on ay nagkaroon sila ng agreement na kung magkano ang ibibigay kada kinsenas katapusan. Pero dapat ipapahiram yung bata pag walang pasok. And after nga nun ay pinahiram niya yung bata. Ang kaso mo biglaan. May lakad si ate mong girl at pares kaming nasa trabaho ng partner ko. Na sobra kaming na-stress kasi dapat weekends lang. Na dapat walang school yung anak nila. So pinabantayan na lang muna namin dun sa kapatid niya. Buti na lang pumayag at kinuha rin namin kinaumagahan. Hanggang sa inabot na ng weekends yung bata. And then nagkwenta sa amin ng mga kasama niya sa bahay at hindi niya nabanggit yung jowa ng mama niya. So na-curious ako. Kaya naitanong ko. Sabi niya hiwalay na sila, away sila ng away ni mama. So sabi ko na lang, ganun ba? Igagala sana namin ng partner ko yung anak niya. Kaso hindi na pumayag yung nanay ng bata at ipinahatid na rin ng Sunday morning. Dahil nagagalit at nagmumura na sa chat yung ina. At nung naihatid na namin, nag-chat tong si girl at kung ano-ano daw ang sinasabi namin sa bata. Kaya ayaw daw siyang sundin. Sabi ng jowa ko, baka nagtatantrums lang kasi ayaw pang umuwi Pero si girl ayaw tumigil. Lagi pa rin nag-chat sa amin na kung ano-ano daw yung sinasabi namin sa bata. At nag-aaway daw sila ng kinakasama niya. Which is wala naman talaga kaming sinasabi. Kaso itong babae parang pinapalabas niya na kung ano-ano ang sinasabi ko sa bata. I don't know if gusto niyang pag-awayin din kami ng jowa ko. Which is hindi naman talaga kami nag-aaway. Smooth lang talaga yung relationship namin. Na natanong pa nga ako ng bata na bakit daw hindi kami nag-aaway ng papa niya. Na I just said na wala namang dapat pag-awayan at takot sa akin yung papa mo. Na paggalit ako, mabait naman sa akin yung papa mo. Kaya iniintindi niya pag may sumpong ako. Actually, namimiss ko na rin yung bata kasi sweet din sa akin at nag-I love you pa nga. Pa-advise lang po sana kung ano bang magandang approach dun sa babae. Kasi kahit na minsan sobrang civilized and maayos ko rin siyang kinakausap. Kaso parang gusto niya magulo kami. Dumadating sa point na iniisip kong makipaghiwalay na lang din. Dahil ayoko nang magulo at hindi healthy sa mental health ko. Pero naiisip ko na okay naman yung pagsasama namin. And take note na mahal niya rin yung anak ko at tanggap siya ng family ko. Sana'y mapansin nyo, Mami Len. Letter sender, Liza ng Pasig. Sa relasyong may sabet or package deal na sinasabi or may anak na may asawang nauna or kinakasama, di talaga yan maiiwasan. Lalo at may katarayan ng isa sa inyo. There are two sides in every story. Siyempre, lahat ng mali ng ex-girl ay sasabihin sa'yo ni partner. Kaya nga sila naghiwalay, diga, hindi sila okay. So, alangang purihin, di nagwala ka, diga. Regarding naman sa anak niya. Ang bata kasi pakitaan mo na maganda, maging sweet ka, ibigay mo yung gusto. Makukuha mo yung loob niyan. At dahil hindi naman in good term
ang partner mo at ang ex niya. And then si bata sweet sa'yo. At ang masaklap ay baka hinahanap-hanap ka pa nga. Syempre akong ina magsiselos talaga. At mapapaisip na anyari, diba? So talk to her in a nice way. I-explain kaharap yung bata. Kasi nadadamay ka at sadyang damay ka. Kasi pinasok mo yan at yung partner mo dapat nililinaw yung araw na dapat nandyan lang sa inyo yung bata. Kasi baka maging problema nyo yung pag nandyan ang bata, pinapaalaga nyo lang din pala sa iba. Baka maging butas na hindi nyo naman pala kayang alagaan dahil nga unexpected na dinadala ng ina na para bang nanunura. So pag-usapan nyo ulit, lalo na't nagdidemand siya ng sustento at naibibigay naman nyo ng partner mo. Pero ikaw magtimpi ka na lang hanggat kaya mo na kahit alam kong kating-kati ka ng kalbuhin, labugin, dikdikin ng ex ng partner mo. As long as hindi ka sinasaktan or tinitira ng personal. Kung gusto mong hiwalayan, choice mo yan for peace of mind. Contraceptive is a must. Baka yung sitwasyon na ex-girl ay maging sitwasyon mo. Sabi nga ni John Lloyd, ingat!